Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Madami kang matututunan, nakaalaman, kaya lagi tandaan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Isang karangalan ang makasama kayo 42,047 barangays upang pag-usapan natin ang mga mahalagang provisyon sa Local Government Code. Kasama po natin ang napakaganda at napakagaling Kagawad Marie Formentera Ferrer. Daghang salamat, Kags Butch. Maayo og malipayong adlaw kaninyong tanan. Ako po ang inyong lingkod, Kags Marie Formentera Ferrer, upang magbigay ng serbisyong higit pa sa inaasahan ninyo. Kasama po ang ating pinakabagong co-host at pinagpipitagang kapitan, Cap Dondon Francisco. Salamat, Kags Marie. Salamat sa councils ng mga nanonood, sa mga kapwa ko public servants. Ang tanging may iwan lamang natin ay ang ating serbisyo. Ika nga, performance speaks. Kaya samahan kami dito Sa barangay tayo. Ayan. Kumusta naman tayo, Kags and Cap? Mukhang Ito, nagkakandabulol pa rin at wala si SK Mai. medyo At, namimiss na natin si SK Mai, no? sa umpisa pa lang, miss na natin kaagad. pangalawang linggo na niya na nagbabakasyon. Alam mo naman, overworked din ang ating And journalist. well-deserved naman ng atin pong SK Mai ang kanyang break ngayong panahon na ito. Yes. Lalo na at panahon ng pag-ibig at baka pumapag-ibig Siya pa nga po naman. ang ating SK Mga Mai Salazar. pag-ibig. Oo nga, pag-ibig nga ngayon. Kaya nga, alam mo, naiinis ako eh. Text sa akin si SK Mai. Minuto? Hindi, nagjo-joke lang ako. Nag-ano ng pag-ibig para may papabili Hindi, ka. yung utang ko daw sa kanya. Bayaran ko na. Kaya bago tayo magsimula, syempre batiin muna natin ang ating mga kabarangay ng Happy Valentine's Day po sa bawat isa. Yeah. Ayan. Happy. Ba't walang Valentine's, Cap? Hallmark. Biro lang. Pag-ibig nga naman, ano. Pero alam niyo po mga kabarangay, hindi na ho sana namin gagawin na rin. Pero kinakailangan namin magkaroon daw ng reaction, at least man lang dun sa nangyari last week. Kasi last week po, kung maalala ninyo, habang nagtitaping po kami, Wednesday, siya namang pag-adjourn naman ng House of Representatives. At ayun nga, hindi na nga pumasa yung panukalang term setting. So, marami sa mga kababayan natin ang nais malaman kung anong reaction natin. Umpisa muna tayo. Siguro mga short reaction lang. Yeah. Kasi alam nyo, para sa amin, kinakailangan na natin mag-move on dito sa subject na are. Pero nais malaman ng ating mga kababayan, ng ating mga kabarangay. So, ladies choice, ladies first, Kags Marie. Siguro yung reaction lang, siguro ito naman talaga yung lagi natin pinag-uusapan. At sinasabi nga natin na from time to time naman ay ina-update natin ang ating mga kabarangay kung ano na ang kung ano na at ano nang status ng atin pong term setting. Dumating sa point na sa Senado, ito'y pasado na. So, all of a sudden, nung nagkaroon na ng last meeting ang House of Representatives, we were all expecting na mapapasa na ito. Kasi before the House of Representatives last meeting, nagkaroon ng interview pa kay Senator Cheese Escudero na kasama ito sa mga ipapanukalang batas na pag-uusapan sa bicameral. So ngayon, nagulat tayo. Actually, kahit kami po dito sa barangay tayo ay nagulat na hindi ito naipasa sa House of Representatives for third reading. So much for that, and so much that i-offer natin sa kanila na yung opinion na gusto man natin maipasa dahil syempre 2 years is not enough, lalo na yung hinihingi ng atin pong konstitusyon ay dapat 3 years po silang naninilbihan ang mga elected officials. But however, because of the Supreme Court ruling ay meron po tayong dapat sundin na ang ating pong susunod na eleksyon will be on December 5, 2025. So sa ngayon po, habang wala pa po ang
batas na nagsasabi na ito po ay maipagpapaliban, ay sa ngayon po, ito po ay matutuloy sa December 5, 2025. Maghanda na sila, ano, Kap? Anong reaction niyo po, Kap, din eh? Sa totoo lang, talagang, ayan pinag-aadya kung ano talagang dapat mangyari. So, hindi ko rin alam bakit biglang hindi tinakel. So, siguro, yung circumstances or yung events nag-take over at mas importante yung mga tinalakay nung Wednesday, Yeah. yung isinabmit ng Ng House, ng before House they adjourned, yes. sa Senate, yun ang mas mahalaga. So, yun ang nauna. Ngayon, may mga nagsasabi, Kags Butch, Kags Marina, baka magpatawag daw ng special session si PBBM, si Presidente, para lang sa mga iba pang mga dapat pag-usapan at ng Senate saka ng House, isisingit yung impeachment. Baka pwede rin na rin isingit din tong Term setting. Term setting. And that ay let's not baka mamaya masyado mataas yung hopes natin eh. Basta sa atin, sabi nga ni Kags Butch, yung reaction make it simple. Sa atin, tuloy lamang po yung performance. Yun ang pinakamahalaga. Regardless, may election man o wala, tuloy ang performance kasi kayo rin po ang aani niyan. At pati yung mga constituents nyo, aani rin po sa mas magandang performance ng bawat isang naluklok noong 2023. Siyempre, bago tayo mag-proceed, Kags Butch, hihingiin rin naman namin siyempre ang iyong reaksyon pagdating dito sa usapin na ito. Alam nyo, nung pumasa siya nung second reading dati sa House ba o sa Senate, nagkaroon na ako ng reaction dyan. Ang reaction ko dyan, yung nag-special report ako na ako lang yung mag-isa. Na nabash ako ng mga kabarangay natin dahil nga sinabi ko nga na politika yan. At pag politika, mahirap umasa sa salita. Lalo kung galing sa motivation na namumulitika. Pero yun na nga, sinabi rin natin noon na pag dumating ang impeachment, talagang iba ng usapan. At hindi lang impeachment na pinag-uusapan, even ang liderato ng Kongreso ay may problema ngayon sapagkat siya rin ay kinasuhan sa ombudsman doon sa insertions, allegedly doon sa mga insertions dyan sa budget. Yung budget pinapadeclare pa ng opposition na unconstitutional din. Parang yung pananakot sa term setting na i-declare din na unconstitutional, may mga lalaban din ng mga individual. So sa akin, ako nasabi ko na lahat ng dapat masabi at hindi na rin ako magpapataas ng hope ng ating halimbawa pag-asa na kasi ang sa akin, Kags Marie, Kap Dondon, kung naisip pa saya noon pa, bakit mo ipapasaya yung mga last minute? Hindi yata maganda. May pangit no, Kags Butch? Hindi maganda pag pinaglalaroan natin ang mga damdamin ng ating mga barangay officials at binibitin mo para lang maging hero tayo bandang uli. Pero bandang uli, hindi rin. Masakit. Ang pinaka-reaction ko dyan, nasasaktan ako sa mga nasaktan. Marami nagsasabi na, ikaw, ayaw mo sa amin, mga gano'n. Hindi ho. Pag tapos na ang boxing, tapos na ang usapan, nakikipag-shakean na ako, ayoko nang mag-usap tungkol dyan. So, para sa akin, ganun ho. Tapos na po tayo. Ang importante dyan ay magkakasama po tayo at mag-move on dahil matagal tayong naantala sa subject na yan. At ngayon mag-move on tayo at balik-aral po tayo para po sa ikauunlad ng ating barangay. Ika nga ni Kap Dondon, sa ating mga pinag-aaralan, alam nyo, ang iingay sa atin ang ating performance. Kaya, doon tayo ngayon. Alam nyo dapat, mga kabarangay, meron tayong bisita ngayon na BHW at pinangako nga namin sa inyo last week na ang BHW po, Magna Carta for BHW ang kapapasa lamang po. Teka muna, pag-uusapan natin yung word na kapapasa ha. Pag-uusapan natin ngayon. Pero, due to insistent public demand, Kap Dondon, unahin daw muna natin itong sagot ni Kap. Kasi para maya-maya, dire-diretso na tayo sa ating barangay health workers.
Sa bagay, kayang-kaya ni Kap to dahil alam niyo naman, batikan at veterano ang ating pinagpipitagang Kap Dondon. So, ang una pong katanungan, Kap Dondon, yung Sangguniang Council humingi po ng permiso na sila ang mag-maintain, humingi ng bayad sa nakakabit na internet. Kung pwede raw humingi ang Sangguniang Council ng bayad sa mga nagkakamit ng internet like PLDT, Converge, at yung nagbabagsak na LPG sa tindahan. Kung oo, papaano ba ito ang proseso at paano ang computation ng paniningil? Okay. Ako na po, no? Yes po, Yes Kap. po, Kap. Okay. Una muna, yung sangguniang pambarangay ay nasa local government code, pwedeng magbigay ng fees o mag-tax. Yun muna, kailangan natin. Okay? Number 2. So, ano yun defined ho yun sa local government code. Pwede. Pero, kailangan yung gumawa ng revenue code Ordinansa ho yun. Isang ordinance na dapat may public hearing, meron pong pag-uusap sa mga tao, at mayroong pag-uusap sa mga stakeholders. Hindi lang dun sa mga tao lang ng barangay na pinatawag nyo tapos nagkaroon ng picture taking, public hearing. Stakeholders. In-invite nyo dapat yung, kung alimbawa, mga internet services o providers. Yan, in-invite nyo dapat doon, well represented sila, documented yung pagkaka-invite nyo, etc. Now, pwede po kayo, pero kailangan ma-define nyo kung ano po yung dahilan. Saan mapupunta yung inyong fees na ipapataw sa kanila at anong gagamitin nyo. Kailangan kasi official receipt. Hindi pa pwede yung nakuha lang sa kung saan-saan at nabili yung acknowledgement receipt. Hindi pa pwede yun. Kailangan, katulad sa barangay namin, talagang official receipt ng city ang aming binibigay. Meron po an ordinance establishing the barangay revenue code. Ayan po, meron po akong ganyan na sinubmit sa Sangguniang Panglungsod para i-ratify, para aprobahan din nila. At nakasaad din doon yung kung maniningil po ako sa internet. Pero hindi po ang sa amin po, sa aming barangay, ang sinisingil po namin ay yung mga provider, hindi po yung subscriber. Hindi kami nagpapataw doon sa mga subscriber, mga constituents ng aming barangay na sila ang magbayad. Datapwat, ang dapat, kasi, look, kaya naman po kami na, ito yung definition, ito yung premise, bakit kami naniningil doon. Maliit lang naman 500 pesos. Pero bakit kailangan? Kasi yung paglagay ng kanilang mga hagdanan, may nasisira sila, meron silang tinatamaan, yung po ang nagagamit namin para maibalik yung mga nasisira nila. Okay? Tapos, at the same time, nagta-traffic sila. So, bigla silang maglalagay ng hagdanan. Bigla silang maglalagay ng mga sasakyan. Tapos magkukumpuni sila na hindi naman namin datin alam pare-parehas kung anong ginagawa nila kasi technical po yun. So, kailangan namin silang i-maintain. Yung po yung mga ganyan na hindi na kailangan manghingi sa kanila dahil mas masama pa po yun yung Kags Marie, pagbigay ka sa amin, kami magta-traffic para sa'yo. Hindi na. Ni-regularize na namin na automatic, pumunta ka muna sa barangay, bibigyan ka namin ng ID, above board, legal, meron kaming ordinansa. Pero yung LPG, hindi ko yung kung paano nyo if magpapataw ng fees for the LPG. Yun po. Makakatulong naman po tayo dyan. Kung alimbawang gusto nila, siguro makipag-ugnayan sa inyo kung paano. Bigyan natin sila ng sample ng revenue code. Yan, tama yung mga sinabi sa atin ni Kap Dondon. At napakahalaga po sa ating mga barangay na meron tayong revenue code na tinatawag. Kasi kumbaga, yan po ang ating Biblia pagdating po sa paniningil at sa kahit ano pong papasok na salapi pagdating po sa barangay. Tama po ba yun, Kap? Tama. Kaya napakahalaga po niyan. At every time po na dito kasi pwede rin i-amend to Pwedeng Yes.
lalo na pagka usaping pera, nagkakaroon tayo ng amendments every 5 years. Hindi nyo pwedeng galawin yan ng every 5 less than years. 5 years. Kahit ano po, hindi pa pwede ho. Basta pag tama si Kags Marie, every 5 years. Pero yung pag ginawa nyo ni Revenue Code nyo, make sure na yan ay tatagal ng 5 years. Nyo na agad yung Kumbaga, foresight nyo. magkakaroon ka na ng assumption para hindi ka na nagugulat na ay, bakit pa yung taas ulit? Hindi po ganun mga kabarangay. Every 5 years po at pinag-aaralan po ng mabuti yan ng sangguniang barangay. Tama po. So, sana po nasagot po ng ating pong kapitan ang una nating katanungan. So, sa pangalawa naman, Kap, syempre, sino po ba ang may hawak ng basketball court? Lalo na sa pagdating sa maintenance at sa kita ng liga nito. Is it the barangay or the SK? Okay. Medyo mahirap. Magandang tanong pero mahirap po yan kasi depende ho yan sa ano eh. Una muna, tinurnover na ba nung may kakibad na question eh. Tinurnover na ba, ang nagpagawa ay ang syudad o ang munisipyo? Tinurnover na ba ng city o ng munisipyo sa barangay ang pamamahala sa basketball court? Ang ilaw ba at ang mga gamit at kung ano-ano doon ay na-turn over na ba sa barangay? Yan ang unan yung dapat malaman muna. Kung halimbawang na-turn over na, ang ano dyan ay kailangan nasa revenue code ang paniningil. Hindi ho pwedeng maniningil lang basta-basta. Kasi ho, bawal ho yun. Wag kayong maniningil ng akin na, may ilaw yan, kuryente, 200, kailangan 700 o 1,000, whatever the price may be, kailangan nyo yan naka-resibo, OR. Hindi po pwede yung medyo pwede tayong malagay sa alanganin doon kapag regardless, kahit SK o barangay ang naniningil. So doon muna kailangan bago namin sagutin yung sino ba ang talagang dapat mamahala. Yun po. At kung alimbawang all above board, lahat okay. Sa akin po kasi, binigay ko po sa SK yung pamamahala nung gym, sa reservation, sa lahat. Pero ang bayad sa Treasury Department ng aking barangay. Hindi po SK, para hindi sila makompromiso at mapaghinalaan kumikita. Yan. Ganun po. Ayan. Maraming salamat. Alam niyo po, mga kabarangay, ngayon election season na. Hindi na natin mapagkakait. Kaya sa susunod na segment, pag-uusapan po natin kung paano ang galawan ng mga barangay officials ngayon pong kampanya. Yes. Hindi naman tayo nangangampanya, pero pwede ba tayo mag-endorse? Pwede ba tayo sumama sa kanila? Next po yun. Kasama po ang ating special guest na BHW. Hindi lamang po siya BHW. Siya po ay presidente ng Federation ng BHW sa kanyang lugar. Maraming salamat. Babalik po kami dito Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay